Mga kabayan, ibinunyag ng isang abogado at dating spokesperson ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Atty. Trixie Angeles na hindi lang issue kay Ka Eric at Badoy ang concern ng mga general sa Kamara, kaya sila gumawa ng isang manifesto. Sabi ni Angeles, nakalahad sa sulat ng mga retiradong general na kapansin-pansin na at lalong lumalala ang pang-aabuso ng mga congressman, partikular sa kanilang mga iniimbitahang resource person, kung saan ay tila napipressure at tinatakot sila para pigain at sagutin ang kanilang mga tanong, bagay na lumalabag na ito sa karapatang pantao. Nung nagsulat ang mga PMA alumni ng kanilang manifesto, hindi lang po isa ang ni-request nila. They requested also yung pagbabalik o pagsoli ng integrity ng Kongreso. Ibig sabihin ay may respeto sa taong bayan, hindi yung ganyan. At saka parang kitang-kita naman masyado yung kanilang pagmamalabis. Ilang taon na nating napapansin yan. Ilang taon na natin silang pinupuna tungkol dito, gayon pa man, tila hindi nila tayo naririnig. Matatandaan din na nagpasalamat si Vice President Inday Sara Duterte sa mga PMA alumni dahil napansin nila at agad na inaksyonan ang tila paghahari-harian ng Kongreso, kung saan ay may mga nagsasabing para silang Diyos at napaka makapangyarihan, bagay na inihalal sila ng taong bayan para maglingkod at tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino. Mahalaga yung sinasabi ng ating Vice Presidente dito. Pasalamat daw sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nagsalita laban dito sa sitwasyon na ito. Pasalamat dun sa mga PMAers. Bakit mahalaga na ginawa ni Vice Inday ito? Kasi dahan-dahan niya, ina-acknowledge niya na ang ganitong pagsama-sama, pagtulong-tulong, we can effect change. Kahit malakas ang puwersa ng kalaban, kahit mayaman, kahit nakapwesto, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi kaya natin. Samantala, naglabas na rin sa wakas ng pahayag si dating Pangulong Duterte kaugnay sa controversial na kinasasangkutan ng Kamara. Matatandaan na sinabi ni Pangulong Duterte sa Kongreso na bantayan ninyo ang mga sundalo dahil nagmamatsyag lang yan. Pero heto, tila nagkakatotoo na nga ang sinabi ng dating Pangulo. Na hindi tama yung ginagawa ninyo. Ibig sabihin natakot sila. Kasi the military, at to take the military to correct. By and large, the military should not be tinkering with our processes, either political, civil, or ano ang masasabi mo dito, kabayan? Magsisilbing leksyon kaya ito sa mga kongresista na tila umaabuso na sa kapangyarihan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nung nagsulat ang mga PMA alumni ng kanilang manifesto, hindi lang po isa ang ni-request nila. They requested also yung pagbabalik o pagsoli ng integrity ng Kongreso. Ibig sabihin, kailangan ang pag-handle nila ng hearings, halimbawa in aid of legislation, ay may respeto sa taong bayan, hindi yung ganyan. At saka parang kitang-kita naman masyado yung kanilang pagmamalabis, kumbaga, o yung impression ng pagmamalabis. Bukod pa dito, yun nga, yung reactions nila sa kanilang mga resource persons, ilang taon na nating napapansin yan. Ilang taon na natin silang pinupuna tungkol dito, gayon pa man, tila hindi nila tayo naririnig. Tila hindi nila tayo pinapansin, and they do it simply because they can. They are in power. Ngayon, kapansin-pansin, as we mentioned last night, ang isang kongresista na nagpa-interview pero hindi naman nag-aral.
bukod pa dito, paulit-ulit niyang sinasabing may violations yung isang istasyon na gusto nilang tanggalan ng prangkisa. Pero hindi niya masabi kung ano yung violations na yun at inamin niya na maghihiring pa. So anong ibig sabihin nun? May finding na siya, pero wala pa yung hearing. O so how do we expect na magiging fair yung hearing? Paano natin i-expect na magiging maayos sila pagdating dito sa sa paglilitis nila doon sa prangkisa ng SMNI. Naglabas ng pahayag yesterday ng pahayag ang ating Vice Presidente ng pasasalamat sa lahat ng tao na tumulong para mapakawalan, ma-release si Ka Eric at saka si Doc Lorraine. Now, mahalaga yung sinasabi ng ating Vice Presidente dito. Pasalamat daw sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nagsalita laban dito sa sitwasyon na ito. Pasalamat dun sa mga PMAers, pasalamat dun sa mga tumulong sa kaso, and so on. Bakit mahalaga na ginawa ni Vice Inday ito? Kasi dahan-dahan niya, ina-acknowledge niya na ang ganitong pagsama-sama, pagtulong-tulong, we can effect change. Kahit malakas ang puwersa ng kalaban, kahit mayaman, kahit nakapwesto, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi kaya natin. Basta sama-sama. Di ba yun yung that was the campaign thing, di ba? Ang sabi ni Inday, basta tayo'y magkasama. Unfortunately, yung ibang mga dati nating kasama, iniwan na tayo. Gayunpaman, the message is clear. We hang together or we will not make change. So, salamat kaya nakita niya yung wording ni Inday, lahat pinasalamatan niya. Hindi niya sinasabi na isang grupo lang ang may epekto. Ang sinasabi niya, lahat tayo. Lahat. Pati tayong mga hampas lupa. Alam mo naman, pati tayong mga hampas lupa, dahil nagsalita tayo, dahil ipinahayag natin yung napansin natin na ganito, na tila dahas ang ginagamit, tila opresyon na ito, tila pinatatahimik tayo, at hindi naman tayo bulag dun sa ibang mga pangyayari, katulad ng pagkakaso ng mga ibang vlogger, katulad ng isa-isa nang nadidismiss yung mga kaso ng Rappler, ni Laila De Lima, and so on. Nagagawa ito dahil mayroong mga tao na nasa poder, na nakaupo, na may power, na tumutulong sa kanila. Pero kayang tablahin ang power ng mga nakaupo. Kaya tablahin ng masa, tayo yan, if several groups come together, if we all come together for one single purpose. Salamat dun sa mga PMA alumni na walang takot na isinulat, naglagda talaga sa manifesto na sila po ay tutol di sa ganitong pangyayari at nagdidemand ng mas maayos na response o mas maayos na pamamalakad dun sa mga kongresista natin. My job will cost me my job and reputation. Sino pang niwala sa akin magbasa? It's an occupation, livelihood. So, hindi ka talaga mapigil unless it involves national security. Pag involved na ang national security, you can ask for an executive session. So, yun mo, sir, hindi pwede kasi delikado ang bayan namin ang nalaman to. Dagdag sa okay. Yung kay Badoy walang talaga. Ito ang masama ngayon. And this is a new development in our political life. Pinakulong nila yung dalawa. At siyempre, automatic yung habeas corpus. Petition in court na palabasin sila. Ang petition ng habeas corpus takes a long time. Even in the preparation of the document, ilang araw pa yan, tapos isang buwan ka. But suddenly, the PMA graduates made an open letter addressing to the committee
sa Congress na hindi tama yung ginagawa ninyo at we are demanding that you release. Kinaumagahan, na-release nila. Ibig sabihin natakot sila. Nasa Supreme Court, wala pa yung habeas corpus eh. Na ngayon, yan ang pinag-sabihin. Natakot sila sa military. Kasi the military, it had to take the military to correct. By and large, the military should not be tinkering with our processes, either political, civil, or. Ang problema nito, because there was this patent, clear violation of the Constitution, ang mga sundalo hindi na nakatiis. Sabi nila, you can read between the lines that you are violating the Constitution. You are destroying the very Constitution that, kayo mga Ilocano, kami mga Bisaya, yung ibang taga-Pulo, Zamboanga, Bicol, Quezon Province, Ifugao. Alam mo kung tayo-tayo na sa isang dito, hindi tayo magkakaintindihan. Hindi talaga tayo magkakaintindihan. Ayaw natin bumati na rin. What holds us together? Bakit tayo madali na, kumusta ka? Because of the political process under the document. And that document, papel lang yan, holds the fabric na hindi tayo magkahiwalay. And that is the Constitution of the Republic. Pag yan ang ginalaw, magkagulo talaga tayo. Kaya itong Congress, they have been citing people in contempt. Ilang beses na yan. The coercive power to declare a person in contempt of Congress is not exercised without any valid law. Hindi lang basta-basta na papilang na pinapalabas mo could be endorsed. Dahil mayroon talaga yung punitive powers ng court to enforce the order and everything, to maintain justice. Pero itong Congress, somebody should tell them not to exercise their power unnecessarily kasi papasok ang military dito. Alam mo, kaibigan ko yun kaibigan ko ito si Dumaguete. Yung pagtanong na totoo ba yung 1.6 billion is never wrong. Hindi mo pwedeng sabihin o disiplinahin mga tao pag tinanong ka ng ganon. Utang na bayad ka ng tao, pera nila yung tinatanong nila. Why should you respond with anger? Mani talaga. Somebody wrote this anger. Ako ilang beses na yun. By any stretch of imagination, how can it be wrong to ask? Kung hindi totoo ni sabi mo, hindi totoo yan iyo. Ang totoo, ganito yan. You answer. You do not get angry and cite it in contempt of court.
because that will, sabi ko, the appropriate was for the military. But as a matter of right sa akin natin, ikasali sila. Pero appropriate yung ginawa nila kasi somebody had to correct them immediately.